Hello, hello! Ito po ang sinantolan o ginataang santol. Ang santol ay cotton fruit sa English. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to pinirepair at iniluto. Una, binalatan na muna ang mga santol. Hiniwa sa gitna at tinanggal ang buto. Saka ko ginrate gamit ang cheese grater. Itong bowl na ito ay may tubig at asin. Ibinababad ang santol dito para hindi ito mangitim, maalis ang dagta at mabawasan din ang sobrang asim nito. At ganito na ang itsura kapag nag-grate na yung mga santol. Kung may kayuran kayo ng nyog, pwedeng yon ang gamitin niyo. Ingat lang po dahil masyado po itong matalim. At dahil nag-grate na lahat ng santol, hinugasan ko na at pinigaan. Ganito na ang magiging itsura kapag napigaan na ang mga santol. At ito naman ang mga ingredients sa pagluluto ng sinantolan. Hindi na ako naglagay ng pork kasi marami naman yung hipon na isinahog ko. Hindi na rin ako gumamit ng siling haba dahil masyadong mataas ang presyo nito. Kaya siling labuyo na lang dahil marami akong stock nito sa freezer. Nagpainit na ako ng pan at naglagay ako ng kaunting mantika para maigisa itong mga hipon. Naglagay din ako ng kaunting magic sarap at pepper para mas malasa ito. At ayan, dahil luto na ang hipon, isinet aside ko na kasi mamaya yan gagamitin sa bandang huli ng pagluluto ng sinantolan. At dito na rin sa pan kung saan ko iniluto yung hipon kanina, dito na ako naggisa ng bawang, sibuyas, at itong ginger. Inilagay ko na rin yung mga napigang santol. Iginisa ko for 2 minutes. At pwede nang ilagay yung gata. Ito yung unang piga. Hayaan lang kumulo para mas ma-absorb ng santol yung gata. Naglagay na rin ako ng alamang. Ito yung magpapaalat ng kaunti dito sa sinantolan. Inilagay ko na rin yung pangalawang piga na gata. Haluin lang ulit at hayaan itong kumulo. Naglagay na rin ako ng mga pampalasa gaya ng pepper at ng magic sarap. At sunod na inilagay ko ay ang mga siling labuyo. Nilagay ko na rin yung lemongrass. At ayan, pwede nang ilagay yung mga hipon sa ibabaw. Dapat naka-medium heat na yung kalan mo. Takpan na muna natin ito para mas maluto pa yung gata at yung santol. And then after 5 minutes, ayan, ready na ang ating sinantolan. Konting trivia lang, ang sinantolan ay nag-originate sa Bicol, Quezon at Laguna. Ang santol ay rich in vitamin C na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system natin. Alam naman natin na ang vitamin C ay nagiging proteksyon natin sa mga common illness and infections. Ang cotton fruit ay may anti-inflammatory compounds at meron din itong iron na panlaban natin sa anemia. Alam nyo ba na kaya cotton fruit ang tawag dito dahil yung pinaka-pulp nito ay parang itsurang cotton. Sana subukan nyo po itong recipe na ito. Thank you for watching!